Sa gitna ng mga balita tungkol sa hinihinalang pagmamanman ng mga espiya sa ating bansa, isang Malaysian syndicate leader ang naaresto sa Parañaque City. Sangkot siya sa pagbebenta ng tinatawag na fake cell towers na ginagamit bilang sa mga naglipa ng text scams. Pwede rin daw yang gamitin sa wiretapping at pang-espiya. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Sa hudyat ng mga operatibang nagpanggap na customer, hindi na nakapalag ang Malaysian national na ito na leader umano ng sindikatong nagbebenta ng aparatong ginagamit ng mga scammer sa bansa. Sa pinagsamang puwersa ng PNP Anti-Cybercrime Group, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, Bureau of Immigration at ng National Telecommunications Commission, nahuli ang dayuhang sospek na si Chang Chun-Wee sa isang entrapment operation sa isang hotel sa Parañaque kaninang umaga. Itinuturing na big fish o big time importer at supplier ng fake cell towers sa bansa ang sospek. Oktubre pa raw siya tinitiktikan ng mga otoridad. Nakuha sa kanya ang mismong sample ng device na ginagamit sa text at call scams. Kilala ang aparato sa black market na International Mobile Subscriber Identity o IMSI Catcher. Ito raw ang ginagamit ng mga scammer, kaya lagana pa rin ang mga scam kahit na isabatas na ang SIM registration law ayon sa CICC. So the solution is find the source. Kung hahabulin mo lang, yung operator hindi mauubos. So tinarget namin yung source ng IMSI Catchers, and this is one of the major suppliers ng IMSI Catcher dito sa Philippines. Higit sa kalahating milyong piso ang benta ng sospek sa isang fake cell tower. Hindi nalalayo sa modem ng Wi-Fi ang disenyo nito na kayang bitbitin gamit ang backpack. Simple pero makapangyarihan ang IMSI Catcher na kayang kopyahin ang transmission ng lehitimong tower ng mga telecommunications company. Nagpapadala ito ng mas malakas na signal para linlangin ang mga cellphone sa paligid nito na kumonekta. Itong mga IMSI Catcher kasi nito hindi dumadaan sa network ng mga telcos. Nakapagpadala ito ng mga links na nakikita ninyo sa mga text nyo at pag clinic ninyo, kukuhanan kayo ng impormasyon. Yung range po kasi ng IMSI Catcher, so usually aabot ito ng mga siguro mga 500 meters to 1 kilometer yung radius. Ang mas nakakabahala, magagamit rin umano ang teknolohiya ng fake cell towers sa wiretapping at maging sa pag-iispiya, bagay na ikinababahala rin ng COMELEC. On the part of the COMELEC, pwede pong deklara ang kandidatong ito ay disqualified. Biro mo, makakatanggap ka ng ganon. Kaya nga po itong mga kababayan natin, sabi po namin huwag basta-basta maniniwala. Nasa kustodiya na ng PNP ACG ang dayuhang sospek. Inaalam na rin ang mga kasabwat nito at maging mga pinagbentahan niya dito sa Pilipinas. Mahaharap ang sospek sa patong-patong na kaso gaya ng Data Privacy Act at Cybercrime Prevention Act of 2012. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.